Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, minsan kung sino pa yung inaasahan natin na tutulong sa atin, sila pa yung unang nagiging dahilan. Kaya natin isinusuko ang mga pangarap natin. At may mga pagkakataon din na dumarating ang tulong mula sa mga taong hindi naman nating kadugo o kamag-anak. Magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Pio. Tubong Quezon Province, nag-iisang anak ako ng mga magulang ko. Maagang kinuha sa amin si Papa dala ng aksidente sa trabaho at si Mama naman matagal nagkasakit hanggang sa tuluyan na siyang nawala bago pa man ako makagraduate ng college. May mga kamag-anak ako pero nasa dulong bahagi na sila ng Quezon, kaya bibihira ko silang makita o makasalamuha. Kahit papaano, maayos naman ang buhay namin noon, Popoy at Bea. Hindi kami mayaman, hindi rin kami ganun kahikaos. May savings na naiwan si Mama sa akin na siyang nagamit ko para makapagtapos ng college. Nakadagdag pa yung paunti-unting kinikita ko noon sa pagmemekaniko. Tinupad ko yung pangako ko kay Mama na magtatapos ako ng kolehiyo kahit na alam kong iba talaga ang pangarap ko noon. At dahil wala na akong mga magulang, tanging mga kaibigan ko na lang ang nagiging taga-suporta ko sa pagtupad ng mga pangarap ko. Balang araw mapapakinabangan ko rin tong tindahan na to. Tanghali na pala. Wala na akong maabutan sa palengke nito eh. Pio! Pio, sandali! Oy, Min! Uwi ka na? Oo, aangkas nga sana ako eh. Saan ba punta mo? Saktong-sakto, madadaanan natin yung bahay nyo. Pupunta ako palengke ngayon eh. Saan ka ba galing? Diyan kila Mang Ray, nag-deliver lang nung order nilang karne. Oh, tara na. Nagmamadali ako eh. Salamat. Alam ko lang na magkakatay kayo ng baboy ngayon. Umorder sana ako sa inyo. Nakalimutan nga naming sabihan kay. Sayang. Teka, si Ella ba yun? Saan? Yun yung naglalakad. Parang siya nga. Ella! Uy, Pio, Emil, Saan lakad? mamamalengke. Ba't naglalakad ka? Ang tagal ng tricycle eh. Kung may dumaan man, palaging puno. Ganun ba? Teka lang ha. Uy, Emil. Oh, Malapit naman yung bahay niyo, di ba? oo, bakit? Bumaba ka na. Lakarin mo na lang. No, bakit naman? Dali na, para may angkas ko si Ella. Kawawa naman eh. Daya ah. Ay, angkas ka lang naman eh. Sige na. Gara namang kaibigan nito. Pinagpapalit ako sa babae. Sira kaibigan din naman natin si Ella. Ella, dito ka na. Angkas ka na kay Pio. Lakarin ko na lang hanggang sa amin. Uy, hindi na. Nakakahiya naman. Sige na. Malapit naman na yung bahay namin eh. Yung pupuntahan mo malayo-layo pa, di ba? Sigurado ka? Okay lang? Oo, para namang hindi tayo magkaibigan. Sige, salamat. Salamat ulit, Pio, ha? Buti na lang talaga napadaan ka kanina. Ay, wala yan. Nga pala, may gagawin ka ba mamayang hapon? Wala naman. Bakit? Birthday kasi nung tatay ni Lovely, pupunta kami ni Emil. Gusto mo sumabay ka? Naku, hindi naman yata ako invited dun.
Hindi, huwag kang mag-alala. Sabi naman ni Mang Ramon, total, boyfriend naman ako ng anak niya. Binibigyan niya ako ng karapatan para mag-invite ng mga bisita. O kaya magsama ng mga kaibigan ko. Wow! Talaga lang ha? Lakas mo naman sa future biyanan mo. Naman! So, makakapunta ka ba? Tingnan ko. Magpaalam lang muna ako sa amin. Ayun, sige. Sana makasama ka. Balitaan kita. Sige, text na lang. Ingat ka. Oh, kumusta kayo dyan? Mang Ramon, happy birthday! Ay, salamat. Tito, mano po? Happy birthday po. Ba't nandito rin pala si Ella eh? Salamat sa pagpunta ha. Oh, ano masasabi niyo sa mga handa ko? O, di ba ang sarap? Oo nga po eh. Alam niyo bang si Lovely lahat ang nagluto ng mga yan? Talaga po? Oo, magaling sa gawaing bahay ang anak kong yan. Mula sa paglilinis, paglalaba, pagluluto, lahat kayang-kaya niya. Swerte talaga ni Pio sa'yo, Lovely no? Aba naman. Kaya nga palagi kong sinasabihan tong si Pio na wag pakakawalan tong anak ko. Bibihira na mga kagaya niya ngayon. Wala naman po akong balak na pakawalan yung anak niyo, Tito. Pero yung usapan natin ha, kailangan matuto ka sa gawaing bukid para naman may maasahan din ako sa pagsasaka. Huwag po kayong mag-alala, Tito. Pag-aaralan ko po. O yun. O sige na. Mag-enjoy kayo dyan ha. At kapag may kailangan kayo, magsabi lang kayo ha. Opo. Happy birthday po ulit. Papayat Bea, dito ko na ipapakilala yung mga mahalagang tao sa buhay ko ngayon. Siyempre, nandyan sina Emil at Ella, mga tropa ko. Si Lovely naman ang long-term girlfriend ko. Tanggap kami ng pamilya niya at masaya sila sa relasyon namin. Ang totoo niyan, sila na lang din ang itinuturing kong pamilya ngayon. Maayos ang pagtanggap at pakikisama nila sa akin. Kilala sila sa lugar namin bilang magiliw at masayahing pamilya. Higit sa lahat, gustong-gusto din ako ni Mang Ramon, ang tatay ng girlfriend ko. Kaso nga lang, merong isang maliit na problema. Popoy at Bea, panganay si Lovely sa magkakapatid at puro sila mga babae. Dahil doon, gusto ng papa ni Lovely na magkaroon ng manugang na magiling sa gawaing bukid para daw may mag-aalaga ng lupain nila sakaling mawala siya sa mundo. Ang kaso, hindi ako kagaya ng maraming kalalakihan dito sa lugar namin na sanay sa pagsasaka. Lumaki kasi akong tumutulong sa malaking tindahan ng mama ko. At kung meron mang isang bagay na masasabi kong magaling ako, yon ay walang iba kundi ang pagmemekaniko. Ganun naman na sasakyan. Maabutan ko pa kaya yung pwesto sa Maynila na pupuntahan ko? Pio! Uy! Mukhang may lakad ka ngayon Oo, luluwas ako Maynila. Maynila? Gagawin mo dun? Bibili ako ng mga parts ng motor eh. Bakit? Sira ang motor mo? Hindi, bali may mga umorder kasi sa akin. Kaya pupunta ako Maynila tapos ibebenta ko sa kanila. Aba, ayos yan Kaso hindi ka ba lugi? Pamasahe pa lang mapapagastos ka na eh. Hindi naman, kasi sasabay ko lang din naman yung ibang lakad ko eh. Tsaka, hindi lang naman yung item na yun yung babayaran nila sa akin. Ako na rin kasi magkakabit ng ipinabibili nila kaya may bayad din yung labor ko. Naks, galing! Yan ang diskarte. Ikaw, saan lakad mo? Eto, magde-deliver ulit ng karne. Ay, teka, may extra pa kami dito. Gusto mong kunin? Kahit sa katapusan mo na bayaran. Nako, hindi muna. Susunod na lang. May ulam pa ako dyan eh. Okay. O sige. Ingat ka sa lakad mo Salamat. Ikaw din.
ayos na. Pwede ka na ulit mag long ride kahit abutin ka pa ng gabi. Yung ilaw ng motor, pwede na. Ang problema na lang yung ilaw ng tahanan. Maniguradong katakot-takot na sermon pa rin ang aabutin ko pag ginabi ako. Alam mo naman yung si Mama. Uy kung mag-alala. Yun lang. Pero salamat ha. At least kapag hindi maiwasang gabihin sa daan, hindi na ako manghahanga pa. Malakas na yung ilaw ng motor ko. Wala yan, kuya. Basta kapag nagka-problema, tawag ka lang. Oo. Salamat talaga. Merienda muna kayo. Yun saktong-sakto. Salamat, Ella. Pio, iwan mo na kita saglit kay Ella ha. Kukunin ko lang yung pambayad ko sa'yo. Sige, kuya. Ay, kain ka lang muna dyan. Ella, ikaw muna bahala kay Pio ha. Okay. So, yan na ba yung bagong pinagkakaabalahan mo ngayon? Pag-aayos ng mga motor? Oo, tsaka hindi lang motor. Nag-aayos din ako ng mga kotse. Nax! Mahilig ka talaga sa pagmemekaniko, no? Sinabi mo pa. Saan ka nakakakuha ng mga customer mo? Karamihan mga kakilala ko rin. Kagaya na lang ng kuya mo. Tapos yung iba, mga refer lang din. Okay. Talagang itinuloy mo yung pangarap mo dati pa, no? Naalala mo? Oo naman. Panay kaya yung kwento mo tungkol dyan nung high school pa lang tayo. Diba ang sabi mo, gusto mong magkaroon ng sarili mong shop balang araw? Mukhang konting-konti na lang maaabot mo na yun ah. Medyo malayo pa. Baby steps muna. Umpisa muna sa ganito, patanggap-tanggap ng mga paggawa. At least, diba, nakakaabante ka na sa pangarap mo. Oo nga eh. Paano pala yan? Diba, ang gusto nung papa ni Lovely, pag-aralan mo yung mga gawaing bukid? Oo, pinag-aaralan ko naman. Sumasama pa rin ako sa kanila paminsan-minsan. Kumusta naman? Okay naman. Hindi naman siya mahirap matutunan eh, kaso ano? Kaso hindi talaga yun yung gusto kong gawin, Ella eh. Ito talaga yung gusto ko. Yung pagbubuting-ting ng mga makina, pag-aayos ng mga wiring ng kotse. Basta may kinalaman sa sasakyan, dito ako masaya. Bakit hindi ka na lang mag-focus dito? May problema kasi. Ano? Wala naman akong kapital para dito. Gusto ko sana bumili ng motor parts ng maramihan, yung isang bugso, tapos ibebenta ko. Doon ako papwesto sa dating tindahan ni Mama. Yun naman pala eh. Meron ka na palang pwesto. Alam mo, ang huling bilin sa akin ni Mama bago siya mawala, gamitin ko daw yung tindahan niya. Kasi alam niyang gusto kong magtayo ng shop balang araw eh. Sabi niya, gamitin ko daw yung dati niyang pwesto. Kahit anong gusto kong gawin, pwede daw. Ang supportive talaga ng mama mo, no? Oo nga eh. Pera lang talaga yung problema. Pera na lang. Gusto mong mag-apply ng bank loan? Ha? Pwede kang mag-apply sa bangkong pinagtatrabahuhan ko. Madali lang silang mag-approve ng loan. Pwede kitang tulungan. Talaga? Oo naman, para may pangpuhunan ka na. Palagay mo ma-approve ako kahit wala akong permanenteng trabaho? Oo naman. Pwede mo namang gamitin collateral yung titulo ng bahay niyo eh. Basta, huwag kang papalya sa paghuhulog ha. Safe ba yung ganun? Huwag kang mag-alala, aalalayan naman kita eh. Para saan pa't naging magkaibigan tayo, di ba? Sige, pag-iisipan ko, Ella. Salamat ha. Wala yun. Tulong ko na yun sa'yo kasi nakikita ko kung gaano mo kamahal yung ginagawa mo. Gusto kong may marating ka, Pio. At sigurado akong matutupad mo ang pangarap mo. Popoy at Bea, bata pa lang ako, napansin na ni Mama ang pagkahilig ko sa mga pagbutingting ng makina ng mga sasakyan. Nagumpisa sa pag-aayos ng bisikleta, hanggang sa natuto akong mag-ayos ng motor, at ngayon nga ay maalam na rin ako sa mga kotse. Palagi niyang sinasabi na pwede akong maging mechanical engineer. Pero dahil medyo may kamahalan ng kursong yon at hindi naman kami ganun kayaman, pumili na lang ako ng ibang kurso sa kolehiyo. Isa pa, natakot akong mag-take ng licensure exam pagka-graduate ko. At hindi ko rin alam kung kakayanin ko ang maintaining grade. Aminado kasi ako noon na hindi ganun kataas ang IQ ko, Popoy at Bea. Pero kung ano ang ikinahina ko sa academics, ay siya namang galing ko sa diskarte. Popoy at Bea, nag-umpisa nga akong mag-alok ng spare parts ng mga sasakyan dito sa lugar namin.
Lumuluwas ako ng Maynila para bumili ng supplies. Inalam ko kung ano ang mga uso at doon ako nag-focus. Hanggang sa unti-unti, dumami na ang mga nagtatanong at nagpapaayos ng motor at sasakyan sa akin. Hindi man ganun kalaki ang kinikita ko, sapat na yon para maitawid ko ang pang-araw-araw na gastusin at para maipagpatuloy ko ang bagay na gustong-gusto kong gawin. Kumain ka lang ng kumain dyan, Pio, ha? Huwag ka mahihiya. Ituring mo na rin kaming pamilya mo. Opo, salamat po. Lovely, pagsandok mo pa nga ng ulam tong boyfriend mo. Opo. Hindi. Okay na po ako. Patapos na rin naman po ako eh. Oh, ang bilis mo namang natapos. Nahihiya ka yata eh. Hindi po. Ay, nga pala. May pupuntahan ka ba bukas? May nagpapaayos po ng sasakyan sa akin eh. Pupuntahan ko po muna saglit. Matagal ba yon? Hindi ko pa po alam eh. Depende pa po sa sira. Ganun ba? Bakit niyo po natanong? Isasama sana kita sa bukid eh. Para sana maturuan kita ng mga gawain doon. Kaso, busy ka naman ka mo. Hindi pa. Makakahabol naman yan si Pio. Di ba, mahal? Mahal, ano kasi, hindi ko pa alam kung anong oras ako matatapos doon. Hayaan mo na, Lovely. Kung hindi siya pwede, wag mo nang pilitin kung ayaw. Mahal, hindi pa talaga pwede? Sige, ganito na lang. Agahan ko na lang yung gising para makapunta kagad ako doon. Tapos, didiretso na ako dito pagkatapos ko. Okay ba yun? O sige. Okay na tong kotse mo, Mar. Pwede na ulit gumala. Uy, salamat ah. Alam mo, ang dami nang tumingin ito eh. Ikaw lang pala makakapagpaandar ulit. Talaga? Oo, ang galing mo nga eh. Ang dami ko nang nagastos dito. Minsan naman napapagana nila pero 2 araw pa lang sira na ulit. Huwag kang mag-alala. Kapag nagka-problema ulit, tawagan mo lang ako. Aayusin ko ng libre. Talaga? Oo naman, kumbaga, yun yung pinaka-warranty ko sa labor ko. Uy, salamat talaga. Buti na lang talaga ni-refer ka sa akin ng tropa ko. Walang ano man. Ay teka, kukunin ko lang yung pambayad ko sa'yo ah. Hintayin mo ako dito. Sige. Sino kaya doon tumatawag? Naku po si Lovely. Hello, mahal? Mahal, hindi ka pa ba tapos sa ginagawa mo? Kakatapos ko lang, mahal eh. Sorry ah. Hindi ko na malayan yung oras. Halos maghapon nang naghihintay si Papa sa'yo eh. 3:00 pa lang naman eh. Baka pwede pa akong pumunta dyan. Wag na, wala ka nang aabutan dito. Ganun ba? Mahal naman eh. Di ba sabi mo aagahan mo yung tapos mo dyan tapos hahabol ka? Oo, kaso tanghali gumising si Mar. Hindi ko naman alam. Di sana sinabihan mo na agad kagabi na maaga kang pupunta dyan ngayon. Nakakahiya naman yun, mahal. Siya yung customer. Hindi naman pwedeng siya yung mag-adjust sa akin. Kung alam ko lang na ganyan, di sana pinaschedule ko na lang sa'yo yan. Sana hindi na kita pinayagang unahin yan. Uy, huwag ka naman ganyan, mahal. Hindi ko naman kinalimutan yung pangako ko sa'yo eh. Hindi ko lang talaga kontrolado yung oras ng customer ko. Nakakainis. Nakakahiya tuloy kay Papa. Todo pa naman yung pambibida ko sa'yo. Sorry talaga, mahal. Bawi na lang ako sa susunod, promise. Wag na. Yung simpleng salita mo nga hindi mo mapanghawakan, dadagdagan mo pa ng isang pangako. Uy, huwag ka naman magalit sa akin, mahal. Hindi ko naman ginusto mangyari to eh. Ewan ko sa'yo. Wag mo muna akong kakausapin ngayon ha. Tsaka mo na ako kausapin kapag may time ka na para sa akin. Mahal naman. Bye! Uy, teka lang, mahal. Uy, Lovely. Siyari. Mukhang galit talaga siya. Bali, puntahan ko na lang mamaya. Popoy at Bea, maraming beses na akong sinusubukang kausapin ni Mang Ramon na sumama sa bukid para mapag-aralan ng pasikot-sikot doon.
May mga araw naman na napagbibigyan ko siya, lalo na kung wala naman akong tanggap na racket. Pero may isang pagkakataon na hindi ko siya nasipot at sobrang ikinisama yun ng loob ni Lovely. Hindi ko naman siya masisi kasi alam kong gusto niya lang akong maging mas katanggap-tanggap para sa pamilya niya. Kaya nga lang, medyo ikinagulat ko ang naging reaksyon niya. Sinubukan kong suyuin agad siya bago matapos ang araw na yon, pero ayaw niya akong kausapin. Popoy at Bea, yun na siguro ang unang malalim na tampuhan namin ni Lovely. Kung alam ko lang na gano'n ang magiging dating sa kanya ng ginawa ko, malamang pinagpaliban ko muna yung racket ko nung araw na yon. Pero nangyari na ang nangyari at wala na akong ibang magagawa kundi ang humingi ng tawad at bumawi sa kanya. Halos araw-araw akong pumupunta sa kanila para mag-sorry. Si Lovely na lang ang mahalaga sa akin noon kaya hindi ako papayag na mas tumagal pa ang tampuhan naming dalawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Buti ka pa. Popoy at Bea, mahaba-habang panunuyo ang nangyari bago kami nagkabati ulit ng girlfriend kong si Lovely. Kinailangan ko pang makipagkuntsabahan kay Mang Ramon para tulungan akong makausap siya. At noong nagkausap na nga kami ay ipiniliwanag niya ng maayos kung bakit ganun na lang kalalim ang tampo niya sa akin. Siyempre, inintindi ko naman yung side niya at nangakong babawi ako sa kanya at sa pamilya niya. At para makabawi ako, siniguro kong sa susunod na ayain ako ni Mang Ramon, bakante ang buong oras at araw ko. Hindi ako yung tipo ng tao na kakalimutan ng sarili para sa ikatutuwa ng iba, Popoy at Bea. Pero para kay Lovely, handa akong gawin ng lahat. Hindi ko na nakikita ang hinaharap ko na may kasamang iba bukod sa kanya. Kaya marapat lang na umpisahan ko ng masanay sa buhay na kasama siya at ang buong pamilya niya. At masasabi kong sulit ang kapalit na saya ng bawat sakripisyong ginagawa ko para sa kanila. Oh, pahinga na muna. Merienda muna tayo. Sakit ang bewang ko. Alam po palang merienda natin, Tito. Eto, nagdala si Lovely ng suman at saka malamig na soft drinks. Yun. Ay, kamusta naman yung magapa mo dito sa bukid? Eto, Tito, medyo ninibago pa. Ang hirap pala ng ganito. Ito pala yung sabi sa kanta, maghapong na ayo ko. Sinabi mo pa. Ganyan kahirap ang buhay namin mga magsasaka. Pero masaya naman. Hindi naman po masyadong nalalayo sa buhay namin mga mekaniko. Kami naman, maghapong nasa ilalim ng sasakyan at nagkukumpuni. Ang kalaban lang talaga namin ay yung sikat ng araw. Yun na nga po eh. Parang nabigla po yata yung katawan ko. Dali kong mahilo. Kaya masasabihan ko si Lovely na magluto ng masarap na ulam mamaya. Doon ka na magapunan sa bahay. Sige po. O, tara na. Kainin na natin tong dinalang merienda ni Lovely at nang magka-enerhiya pa tayo. Marami pa tayong tatapusin. Okay. Ayos ka lang ba, Pio? Parang namumutla ka, ha? Opo, okay lang naman po. Nabigla lang po siguro talaga yung katawan ko. Ay, di bale. Pahinga mo na lang muna yan habang naghihintay ka ng hapunan. Lovely! Lovely! Oh, Papa, nandyan na pala kayo. Pakialalain mo nga to si Pio at nabigla yata yung katawan sa bukid. Ililigpit ko lang na maayos yung mga gamit namin. Sige po. Mahal, okay ka lang? Parang hindi, mahal eh. Nahihirapan akong huminga. Gusto mong humiga muna?
Pakialalayan muna ako papunta sa sala, mahal. Upo muna ako saglit. Okay. Mahal, parang palalim ng palalim yung paghinga mo ah. Pahinga ako ng tubig, mahal. O sige, saglit lang ha. Pio, ano nangyayari sa'yo? Mahal! Papa! Papa, si Pio na'y matay! Papa! Kumusta na pakiramdam mo, mahal? Medyo ayos na, mahal. Nangihina lang. Tsaka parang nanginginig yung braso ko. Hindi mo naman sinabi sa amin na may problema ka pala sa baga. Hindi, wala lang to. Nabigla lang talaga yung katawan ko. Dahil rin siguro sa sobrang init. Sana sinabi mo pa rin para sana alam namin. Hindi ko rin alam, mahal eh. Hindi ko alam na ganito pala. Actually, ngayon lang nangyari to eh. Ngayon lang? Minsan nahihirapan din ako huminga lalo na kapag pagod ako maghapon. Pero ngayon lang naman nangyari na nawalan ako ng malay. Sabi ng doktor, hindi ka raw pwedeng magpagod muna ng 1 buwan. Sayang naman kung kailan unti-unti ako natututo ng gawaing bukid. Kalimutan mo na muna yun, mahal. Kaso diba, sabi ng papa mo na... Kakausapin ko si papa. Sigurado naman ako maiintindihan ka niya lalo na sa sitwasyon mo. Hindi ka pala pwedeng magpagod ng sobra, lalo na sa arawan. Pasensya ka na, mahal ha. Gusto ko sanang bumawi sa'yo kaso ganito naman yung nangyari. Ayos lang yun, mahal. Huwag mo nang intindihin yun. Pasensya na rin kung masyado naming ipinilit yung gusto namin sa'yo. Hayaan mo, mahal. Magpapagaling ako. Tapos pag-aaralan ko pa rin yung pasikot-sikot sa sakahan nyo. Para walang masabi yung papa mo tungkol sa akin. Babawi ako. At gagawin ko ang lahat para maging katanggap-tanggap sa pamilya mo. Yun ang paraan ko para mapatunayan na handa akong lumagay sa tahimik kasama ka. Popoy at Bea, kung kailan nagiging mas maayos na ang lahat sa amin ni Lovely, saka pa kami binulabog ng isang malaking problema. Matapos ang ilang laboratory test ay napag-alaman namin na minana ko pala yung sakit na naging dahilan ng pagkamatay ni Mama. Hypertrophic cardiomyopathy. Mabuti na lang daw at maagang natuklasan ang pagkakaroon ko ng sakit na to. Kaya maagapan pa at maiiwasan ang paglala. Ang problema nga lang, pinagbawalan na ako ng doktor na magtrabaho sa ilalim ng araw. Kaya gustuhin ko mang ipagpatuloy ang pagsama ko kay Mang Ramon sa bukid, hindi ko na magagawa. Popoy at Bea, pinag-usapan namin ng mabuti ni Lovely ang kalagayan ko at kung anong pwede namin gawin para kahit papaano makatulong pa rin ako sa pamilya nila. Mabuti na lang at maunawain ang girlfriend ko at madali niyang naintindihan ang sitwasyon ko. Siya na rin ang nag-alaga sa akin noong mga panahong nagre-recover pa ako sa sakit. Ang siste, Popoy at Bea, sa halip na tumulong ako sa pagsasaka, pinag-aralan ko na lang ang pagmamanage sa bukirin ng pamilya ni Lovely. Sa ganung paraan, makakatulong pa rin ako nang hindi inilalagay sa panganib ang kalusugan ko. Okay na ba to, mahal? Kasi na kaya to sa mga trabahador sa bukid? Patingin? Oo, mahal. Okay na yan. Ayos. Unti-unti ka nang natututo sa mga gawain dito ah. Magaling kasi nagtuturo sa akin Wow, nang bola pa. Ay, anong oras pala natin ito dadalhin, love? Maya-maya konti. Maaga pa naman Okay. Pahinga muna tayo, mahal. Medyo napagod din ako Sige. Oh, sino yung nag-text sa'yo, mahal? Wait lang, mahal tingnan ko na saglit. Si Ella pala. Si Ella, bakit daw? Naku, tumawag na. Saglit lang, mahal Sagutin ko lang to. Hello, Ella? Hello, Pio. Nabasa mo yung text ko? Hindi pa Babasahin ko pa nga lang dapat kaso tumawag ka naman bigla. Well, may good news ako sa'yo. Huwag mong sabihin... Approve
Talaga? Oo. Pwede mo nang kunin yung amount dito sa branch anytime. Ayos, thank you, thank you. Thank you talaga, Ella. Walang anuman. Oh, basta yung usapan natin ha. Sikapin mong huwag pumalya sa pagbabayad para hindi malagay sa alanganin yung titulo ng bahay nyo. Oo, salamat ulit. Walang anuman. Kita-kits na lang bukas sa branch ha. Okay. Anong meron? Bakit parang tuwang-tuwa ka? Mahal, approve na yung loan ko sa bank. Loan? Sa bank? Oo, mahal. Bakit hindi ko alam na nag-loan ka? Hindi ko agad sinabi sa'yo, mahal kasi gusto ko sana i-surprise ka kapag napatayo ko na yung shop. Shop? Anong shop? Ano ka ba? Yung tindahan ng parts ng sasakyan. Di ba nasabi ko na yun sa'yo yung dati? Oo, nabanggit mo nga, pero di ba ang usapan natin, pag-aaralan muna yung pagmamanage ng sakahan? Oo, hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero kaya ko na maisabay yun eh. Hindi mo kaya. Hindi ka nga pwedeng mapagod masyado di ba? Tignan mo nga yung nangyari sa'yo nung nakaraan. Mahal, ito kasi yung gusto kong gawin eh. Kapag ito yung ginagawa ko, hindi ko naman nararamdaman yung pagod. Hindi pwede. Ano? Kakausapin ko yung si Ella na wag nang i-release yung amount na niloan mo. Mahal naman. Kakausapin ko siya mamaya. Pupuntahan ko siya sa bahay niya. Teka lang naman nakakahiya naman Ayokong pagtalunan na naman natin to, Pio. Kung ayaw mong maulit na naman yung naging tampuhan natin, makinig ka na lang sa sasabihin ko. Para sa'yo din naman to. Bakit nyo naman ipapakancel yung loan? Sayang yun. Magagamit ni Pio yun para sa pagsisimula ng shop niya. Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko? Hindi na itutuloy ni Pio yung pagtatayo ng shop niya. Hindi nakakayanan ng katawan niya sa sobrang dami niyang ginagawa. Yun ba yung gusto ni Pio? Pio, yun ba yung gusto mo? Ella, ano kasi? Hindi na mahalaga kung yun ang gusto niya o hindi. Kasi mas mahalaga yung kalusugan niya. Hindi ko kayang may mangyari na namang masama sa kanya. Bakit hindi mo siya patigilin sa mga gawaing bukid at hayaan mo mag-focus siya sa gusto niyang gawin? Hindi pwede. At saka bakit ka ba nangingialam? Hindi ako nangingialam. Tinutulungan ko lang si Pio bilang kaibigan niya. Talaga? Bilang kaibigan? O baka naman hanggang ngayon may natitira ka pa ring feelings para sa boyfriend ko? Ha? Ano? Alam ko ang totoo, Ella. Nakwento sa akin ni Pio na naging kayo nung high school, di ba? Ay, mga bata pa kami nun. At saka, wala nang halos ibang nakakaalam nun eh. Sekreto lang yun, no? Kung tutuusin nga, trip-trip lang yun eh. Kahit na, may nakaraan pa rin kayong dalawa at ayokong nangingialam ka sa mga plano namin sa buhay. O sige, hindi ako mangingialam sa plano ninyo. Pero sana, tanungin mo rin yung sarili mo. Kung masaya pa ba yung boyfriend mo sa mga ginagawa mo sa kanya? Ikaw ang girlfriend niya ngayon, kaya ikaw yung dapat sumusuporta sa kanya. Ikaw yung unang dapat na nakakaintindi sa kanya. Oo, may nakaraan kaming dalawa, pero sobrang tagal na nun. Mas nangingibabaw na ngayon yung pagkakaibigan namin. Kaya totoo yung tulong at malasakit ko sa kanya. Sana yun yung makita mo. Sana yun ang matutunan mo. Popoy at Bea, meron nga pala akong isang bagay na hindi nasabi sa inyo. Oo, may nakaraan kami ni Ella. Naging kami nga nung high school, pero sa totoo lang, hindi naman ganun kaseryoso yung naging relasyon namin. Kumbaga, puppy love lang. Mga bata pa kami noon at wala pa kaming intensyon na maghanap ng mga kasama habang buhay. Ni hindi nga kami umabot ng 1 taon at halos wala ring nakaalam ng tungkol sa aming dalawa. Noong mga panahon na yon, naikwento ko sa kanya na gusto kong magtayo ng sarili kong shop balang araw. At hindi ko naman inakalang matatandaan niya yon. To the point na siya pa ang tutulong sa akin para matupad yung pangarap ko. Popoy at Bea,
Nung una, naiintindihan ko si Lovely kung bakit ganon ang naging reaksyon niya sa ginawang pagtulong sa akin ni Ella. Pero kalaunan, na-realize ko rin na tama nga si Ella sa mga sinabi niya. Sa lahat ng tao, si Lovely ang inaasahan kong pinakaunang makakaunawa sa mga bagay na gusto kong gawin. Pero ngayon, siya pa itong kauna-unahang humahadlang sa katuparan ng simpleng pangarap ko. Dahil doon, hindi na muna ako nagtangkang makipag-ayos sa kanya. Sa halip ay inayos ko ang lahat ng papeles na kailangan para ma-release na ang hiniram kong pera sa bangko at para maumpisahan na ang pagtatayo ko ng shop. Eto pre, saan to lalagay? Lapag mo lang dyan pre, ako na mag-aayos niyan. Okay. Ang dami agad nitong pinamili mong stock Sigurado ka bang may bibili lahat nito? Oo naman pare, baka nga kulang pa yan eh. Next week kukontakin ko yung supplier ko para padalhan ako. Sa bagay, mas okay na rin bumili dito sa shop mo kasi ikaw na rin mismo yung nagkakabit Hindi na mahihirapan maghanap ng taga-install yung mga buyer mo. Yun ang kaibahan ko sa ibang mekaniko dito sa atin. Kaya kampante ako na mas maraming gugustoy na dito na lang bumili. Nice. Ano pumasok sa isip mo at bigla ka na pabuntong hininga? Wala naman. Hindi lang ako makapaniwala na unti-unti na nangyayari to. Parang nung nakaraan lang, puro drawing at plano pa lang to Galing mo nga Biruin mong nagawa mo lahat to ng mag-isa. Kahit wala ka ng mga magulang o kapatid na tumutulong sa'yo, tuloy-tuloy ka lang. Ganun pala talaga kapag gusto mo isang bagay, no? Sa bagay. Ay nga pala pre, bukas patulong muna ako magpintura dito Oo naman, walang problema. Tapos ipag-reserve mo na rin ako ng 2 kilong baboy sa inyo, mag-celebrate tayo. Yan ang gusto ko. Awa ng Diyos, makakapag-umpisa na tayo next week. Hindi ako makapaniwalang masasabi ko to. Grand opening ng business ni Pio. Na nagsimula sa pag-receive lang na maliliit na order. Pero ngayon, may sariling pwesto na. Uy, sino kaya magiging first customer ko? Sayang pre, wala kasi akong chikot na ipapaayos Ako sana first customer mo pag nagkataon. Next goal mo na yan, magkaroon ka ng kotse. Para kapag may papaayos ka, sa akin ka agad. Oo ba? Para may pang-service na rin sa pagde-deliver ng mga order na karne. Ay, nga pala pre. Uwi muna ako saglit May pinapatignan ng si Ermat sa bahay. Balik din ako agad. Sige. Saglit lang ako. Uy, pare, may bisita ka pala Sino yan? Hi. Ay, Ella, ikaw pala. Tara, pasok ka. Pasensya ka na, medyo magulo Iwan ko muna kayo Balik ako. So, talagang tuloy na. Wala nang hadlang? Medyo marami pang kailangan ayusin dito sa pwesto. Pero next week ang target naming opening. Nice! Masaya ako para sa'yo. Proud na proud ako. Uy, salamat Kung di mo ko tinulungan sa loan ko sa bank, baka hanggang ngayon drawing pa rin to. Kaya thank you talaga. Wala yun. Deserve mo naman Ella, pasensya ka na nga pala dun sa inasal ni Lovely noong nakaraan hindi ko na siya napigilan Huwag mo nang intindihin yun. Nagets ko rin naman siya kahit papano. Siguro, na-misinterpret lang niya yung tulong ko. Oo nga Pero, kumusta na kayo? Napag-usapan niyo na ba ito ng maayos? Hindi pa nga. Nagtampo kasi siya nung sinabi kong ayaw kong ipakancel yung loan. Ayun, hindi pa niya ako kinakausap hanggang ngayon. Matagal na yun Ilang weeks na rin, di ba? Oo Kaso, naging busy na rin ako sa pag-uumpisa nitong shop. Kaya hindi ko na rin naasikasong puntahan at suyuin siya. Ganun ba? Ay, kapag natapos na tong inaasikaso mo dito, puntahan mo siya, Pio. Ha? Kausapin mo siya ng maayos. For sure naman, maiintindihan ka niya. Kailangan lang na maayos na paliwanag. Palagay mo?
Oo naman. Sa nakikita ko, mahal na mahal ka niya kaya hanggat maaari, ayaw niyang napapahiya ka sa pamilya niya. Sige, yan ang una kong gagawin kapag tapos na ako ng mga kailangang ayusin dito. Good! Sana maayos niyo pa. Salamat talaga, Ella. Hindi lang sa tulong mo sa pag-a-apply ko ng loan, kundi na rin sa pagiging kaibigan. Sa paniniwala mo sa akin. Buti ka pa nga mas naiintindihan mo ako. Kahit na magkaibigan na lang tayo ngayon. Walang anuman. Basta kapag may sira ulit yung motor namin sa bahay, sa'yo na kami magpapaayos ha? Oo naman. Libre na labor ko para sa inyo. Yan ha? Promise yan. Oo. Masaya ako para sa'yo, Pio. Sana magtuloy-tuloy ang lahat ng to. At sana maayos mo na rin lahat ng problema mo. Popoy at Bea, hanggang ngayon habang isinusulat ko itong kwento ko, hindi pa rin kami nagkakaayos ni Lovely. Una, masyado na akong busy sa bago kong shop kaya hindi ko na nasikasong kausapin siya. Pangalawa, hindi pa ako nakakapag-ipon ng lakas ng loob. At pangatlo, at pinakamahalagang dahilan, hindi pa ako sigurado kung ako ba ang dapat humingi ng tawad sa mga nangyari. Hanggang ngayon kasi, napapaisip pa rin ako kung tama ba yung naging reaksyon niya. Naintindihan kong mas gusto niyang ituon ko ang pansin ko sa pamilya niya dahil sila na rin ang magiging pamilya ko balang araw. Pero hindi ko pa rin mapalampas yung paghadlang niya sa katuparan ng simpleng pangarap ko. Ano sa palagay niyo, Popoy at Bea? Dapat bang ako na ang unang makipag-ayos kay Lovely alang-alang sa pinagsamahan namin? O dapat bang hintayin kong ma-realize niya yung maling nagawa niya hanggang sa siya na ang mag-approach? Pasensya na kayo. Wala naman kasi akong mga kapatid o magulang na pwedeng hinga ng payo. Kaya kayo na lang yung aabalahin ko. Ngayon pa lang, thank you na agad sa inyo at sa buong Dear MOR team. Hihintayin ko ang abiso nyo kung sakaling may eriman itong kwento ko. Lubos na nagpapasalamat, Pio. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, buti ka pa. Nako! Time check muna tayo mga kamarkada. It's 1:45 p.m. at nakakaloka. Hindi ako sanay na 1:45, eto na, mag-e-extrong chikahan na tayo. Tama ba? Kasi usually lagpas tayo, 2 p.m. At dahil maaga tayong pumasok for today's video. Ang aga tuloy natin, nakakaloka. Anyway, so eto na nga, dyan na nga natatapos yung story sa atin. Kumparing Pio na bago ang lahat, i-congratulate natin. Congratulations sa'yo, Pio, dahil sa wakas, meron ka ng sarili mong shop na ikaw mismo ang nagmamanage, nagpapatakbo and everything. And ngayon pa lang sinasabi ko na sana magtagumpay ng bonggang-bongga yung shop mo. Maraming pumasok ng mga customers. But at the same time, sana meron kang sapat na energy para, para magampanan yung iyong katungkulan. Ay, katungkulan. O, diba? Makayog mo ko asa rin. Huwag ka kumeme. Anyway, so, eto na nga ang problema mga kamarkada. No? Tinatanong tayo nitong kumpare natin si Pio kung ano ba ang dapat niyang gawin, kung siya ba ang dapat pumunta doon kay Lovely, mag-apologize, or antayin niya si Lovely na gumora dito. Well, eto, pag-usapan natin. Obviously naman, kitang-kita naman sa storya natin na
hindi suportado ni Lovely itong mga kagustuhan sa buhay ni Pio kasi nga target na siya ni Lovely. Actually, hindi lang ni Lovely. Target na siya ng buong pamilya na siya yung magha-handle, magmamanage nung sakahan, bukirin, lupain, ganyan-ganyan. May mga sitwasyon, may mga pagkakataon na siguro may mga lalaki dyan na magpapasalamat na, oh my God, instant, alam mo yun, kumikitang kabuhayan, instant trabaho, secured na yung future, kasi eto na, ayan na yung business, ipa-manage mo na lang. Diba? It's a hard business, sakahan, bukirin, mahirap yung labor dyan, pero alam mo yun, meron at merong papasok na malaking pera at saka lupa pa rin yan. Kaya alam mo yun, may mga ibang lalaki dyan, may mga ibang tao dyan na magpapasalamat at talagang isipin, ako, ang swerte naman ni Pio na eto na, sa kanya na ino-offer yung pwede niyang hawakang business or pwede niyang gawing kumikitang kabuhayan for now and for the future, alam mo yun. Kaya lang kasi, ang problema, meron nga kasing sariling kagustuhan si Pio, 'di ba? Meron siyang ibang gustong gawin at yun nga is mag-ayos ng motor, mga sasakyan from hobby, naging source of income niya, bata pa lang siya. So hindi natin pwedeng maliitin itong kanyang pangarap. Nasabi ni Pio, munting pangarap. Pio, hindi munting bonggang-bonggang pangarap 'yan, napakahirap kaya na alam mo yon, gumawa ng sariling business, sariling, ano ba tawag dyan, shop, spare part shop, repair shop, ng motor, sasakyan. It's a big dream. And alam mo yon, pangarap mo yan simula bata pa, so hindi yan munti. Talagang bonggang-bonggang pangarap yan, Pio. Huwag mong maliitin, ano ka ba? Yun nga kasi yung problema, di ba? Kahit na anong ipilit sa atin, aminin niyo kamarkada, kahit na anong ipilit sa atin na isang magandang bagay, kung hindi mo namang gusto, 'di ba? Ang hirap tanggapin. As simple as sa pagkain, ino-offeran ka ng isang malaking pizza. Ayaw mo nga ng pizza, gusto mo kainin lugaw. O 'di ba? Parang hindi mo tuloy maatim kahit gaano kasarap pa 'yan. Kung hindi naman 'yan yung gusto mo kainin, 'di ba? Parang baliwala din. Ngayon, it's quite unfair honestly para kay Pio na tama naman na sa umpisa ikaw yung mag-adjust dun sa family ng girlfriend mo, pakisamahan mo, tulungan mo, pero I don't agree to the extent na tatanggapin mo agad-agad yung responsibilidad na ipapataw sa'yo, lalo na nung tatay at lalo na't hindi pa kayo kasal. 'Di ba? Magjowa pa lang kayo, pero alam mo yon, yung pamilya na ni Lovely ang nagsiset na, eto yung responsibilidad, cargo mo yan kasi jowa mo yung panganay namin eh. Tsaka ang problema kasi doon, kasalanan ba ni Pio na, alam mo yon, hindi sa inaanak ko na wala kang anak na lalaki? Hindi ba kaya ng anak mo mga babae na i-manage yung bukirin? Well, physically, sa pag-aararo ng bukid, pagtatanim, pag-aani, mahirap yan. Kailangan natin ng mga laborers dyan. Kung sakaling, alam mo yun, hindi talaga kaya ng mga kababaihan, aminin natin yan. Pero yung when it comes to managing, handling the finances, monitoring basta yung monitoring kung ano nangyayari dun sa bukirin, kaya naman ni Lovely yan. Ba't hindi ikaw, Lovely, ang gumawa? Ba't iaasa mo agad sa jowa mo? 'Di ba? Parang kasi, kaya si Lovely, kaya siya masyadong stricto kay Pio. Kasi alam mo 'yon, not because like mahal niya si Pio, oo. Pero meron ng hidden agenda na parang, Pio, bawal ka na magkamali kasi ikaw mag-handle nito. Anong gagawin namin magkakapatid pag hindi ikaw ang sasalo nito, 'di ba? So that's so unfair, lalo na't magjowa pa lang kayo, hindi naman kayo mag-asawa. 'Di ba? At saka tama nga naman yung #DearMOR, buti ka pa. Nabuti pa yung mga kaibigan ni Pio. Naiintindihan yung pangarap. And honestly, hindi nakita ni Lovely yung side na may pangarap si Pio. Nang swerte mo, Lovely, na etong jowa mo
hindi tamad at hindi yung tambay lang, kundi may pangarap, may plano, may solid na plano na kumikita din naman. Hindi man sing bongga, sing laki ng bukirin, pero alam mo yun, may direksyon at eventually, posibleng lumago ng lumago hanggang sa kaya ng tapatan kung ano man yung kinikita nyo sa bukirin. Guess mo ba? Kaya lang kasi, parang super sarado na yung isip ni Lovely at ng tatay na, okay, Pio, ikaw yung parang unang lalaki na papasok sa pamilya natin, kaya eto, saluhin mo yung responsibilidad na iiwan ko. Nakakaloka, di ba? Kaya eto sa tanong mo, ay sige, bago ko chikahin yung aking chika, eto muna, basa tayo ng inyong mga payong sana may maitutulong kay Pio. Sige, unahin natin si Renny Boy. Sabi ni Renny Boy, kung ako, okay yung humingi ka ng dispensa, okay na yon. Ngayon, kung di na mahilot yung pagkamatampuhin niya, abay, hayaan mo na lang muna. Malaki na yan. Di na siya bata para hindi ka pa maunawaan sa gusto mo, Pio. Good luck to your business. Ayan, sabi ni RB yan. Sabi ni Lord Sharpay, hayaan mo na yung girlfriend mo. Napaka-bitter niya sa pangarap mo. Pwede mo pa rin siyang puntahan at kausapin, pero kung hahadlang pa rin siya sa pangarap mo, wag mo na lang siyang abalahin pa. And for sure, hindi ka niya mahal. Kasi kung mahal ka niya, susuporta siya sa mga gusto mo at pangarap mo. Okay? Sabi ni Gail Enriquez, Pio, mag-social na lang tayo. O, diba? Sabi ni Paul Santos, Pio, mag-isa ka nga sa buhay, pero mas okay siguro kung unahin mo yung sa tingin mong aangat ka sa buhay. Pabati yung may birthday sa Quezon City, hindi ko po kayo kilala. O, diba? Marunong na si Paul Santos, tumira na mga ganon, namana na tuloy, nahawa na kay Marvin, napakagaling. Sabi ni Shinea Chan, alam mong magpapasaya sa'yo, Kya. Kaya push mo yan. Sumama ka sa mga taong mag-aangat sa'yo. Hindi yung hahadlang sa pangarap mo. It's not your fault kung hindi ka kausapin ni Lovely at di niya ma-realize yung mali niya. Hayaan mo na. Maging busy ka na lang sa business mo. More blessings to come po para sa'yo. O eto, ang chika naman ni Seryo, Pio, wala sa kung sinong ang may tama o mali sa inyong dalawa. Ang usapan dito ay ang pagmamahal. Kung totoong mahal mo siya, di ka na magdadalawang isip na kausapin siya. Subukan mo siyang puntahan, baka hinihintay lang niya ang pagdating mo. Ang bait naman ni Seryo. Sabi ni Marvin, alam mo Pio, napakadali lang yung problema mo. Ang gawin mo, doon ka doon ka magtayo ng shop sa gitna ng palayan nila, Lovely. Para okay na kayo na. Ayop ka talaga, Marvin, no? Minsan gusto ko na sa comment section ka. Minsan ayoko nandiyan ka. Sabi ni, saan pa? Puro Marvin. Ayan na, nabasa ko na, Marvin, okay na? Sabi ni, saan pa? Penging matinong comment. Matinong comment. Ano pa tayo? Sa bandang taas. Ay, si Angelito Paragas. Nagpadala ng 75 stars sa Hiray. Thank you, Angelito. Makoy sa YouTube, wala ba nagpahabol ng super chat, super sticker ng mabati natin? Oo. Si, asan pa? Umakyat na. Hindi ko na makita. Ayan, si Trina Loresca. Diyos ko po. Alam mo, Pio, kung tanggap ka ni Ella, di mo na need magpa-impress sa family niya. True. Kung mahal ka. Walang dapat adjustment na dapat gawin. Shoutout kay Kuya Dan Capasyon for our incoming event this Saturday FB Live. Siya ang host ng company namin. Wala, nakakaloka! Dan Capasyon. Diyos ko, Gina G, si Dan Capasyon sa mga pa-appearances, ha? Dan, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Oo. Pa-autograph nga para sa burger ko, Dan, ha? Bibili ako ng, burger na yan. Nakita niyo ba yung post ni Dan? Ay, Diyos ko. Anyway, oo, seryo, matinong comment. Go, push. Sabi ni, Diyos ko, wala naman ako makita matinong comment dyan. Anyway, eto na nga. Eto na ang chika ko.
Ewan ko kung a-agree kayo sa akin mga kamorkada ha. Welcome kayong hindi umag-agree, bablock ko kayo. Charot. Hindi, kasi alam mo, Pio, para sa akin, okay lang na puntahan mo na si Ella. Huwag mong sabayan yung pagiging immature niya na hindi kayo magpapansinan. Alam mo yon, be the better person, be the burger tuloy. Be the burger person. Si Mokoy kasi nakita ko yung salitang burger sa GC. Nabasa ko tuloy yung burger. Be the bigger person. Be the bigger person. Yon. Kasi, anong tawag dito? Ayun na nga eh. Halata naman, di ba guys? Ang immature ni Ate Ma'am Ella. Ang immature, hindi iniintindi yung pangarap ni Pio. Tapos pagka magkakatampuhan pa sila, alam mo yung kailangan pa talaga milyang pagsusuyo ang gagawin ni Pio. 'Di ba? Lalo na tong ganitong sitwasyon na obviously, hindi naman kasalanan ni Pio. So, alam mo yun, Pio, puntahan mo na siya, kausapin mo, ibigay mo yung effort mo para at least bandang dulo walang sisihan. Na alam mo yun, masasabi mo na okay, nag-effort ako, ginawa ko yung dapat kong gawin, binigay ko yung kaya kong ibigay. Okay, nag-reach out ako sa'yo, nag-sorry ako sa'yo for, for the misunderstanding or what not. Pero kung ayaw mo pa rin, Ella, kung ayaw mo pa rin, nakausapin ako, na makipag-ayos sa akin, well then, Pio, you got your answer na. Ella will never support you. Ella may love you, pero she does not love you that much para intindihin kung ano yung mga gusto mo sa buhay para suportahan ka. Okay? Puntahan mo, mag-sorry ka, para alam mo na ikaw na mismo nakakaalam kung saan ba yung direksyon ng pupuntahan ng relasyon nyo. Kapag nakipagbati sa'yo, kasi alam mo naman yung mga babae, gusto lang, alam mo yon, kayo yung maunang mag-sorry, pero kapag nakipagbati sa'yo, nakipag-ayos, at alam mo yon, hinayaan ka na sa gusto mo, edi good. Pero kung nagmatigas, nako Pio, you have to think twice na. Kasi red flag yon. Medyo may pagka-toxic yung ganong karelasyon. Kung ganon ka-toxic yung jowa mo, tapos pupunta ka pa sa pamilya niya, so tapos sila pamilya, ikaw yung outsider na bagong salta, so kamusta naman yung magiging buhay mo pagka nagkaganon, di ba? Kasi for sure, pag nag-away kayo, kahit kasalanan ni Ella, yung pamilya ang kakampihan si Ella. Di ba? So, ikaw na mismo ang mag-assess. Ikaw na mismo ang umalam ano ba magiging direksyon ng relasyon nyo. Pero honestly, didiretsahin na kita. Kapag hindi pa rin nakapag-ayos si Ella, hindi ka pa rin sinuportahan, ligwakin mo muna yan. Kasi you have your business, you have your life ahead of you, you have plenty of time para, alam mo yon, makahanap ng ibang mamahalin, ng tunay na pag-ibig na yung susuporta sa'yo at iintindi sa'yo. Kasi may direksyon naman ng buhay mo. Hindi naman kalokohan yung plano mo o yung gusto mong gawin, di ba? So you deserve someone na susuportahan ka. Gaya na lang ng mga kaibigan mo. Huwag na nating lagyan ng mali siya yung kay Ella. Si Lovely pala yung jowa mo. Huwag na nating lagyan ng mali siya yung sa friend mong si Ella. Guys, huwag na nating bigyan ng mali siya yun. Huwag na nating haluan ng kung anong kembot. Pero tingin ko yun, Pio, ang una mong gawin. Para, alam mo yun, makapag-focus ka na dun sa shop mo at makapag-move on ka na fully dun sa mga dapat mong gawin. Ayusin mo muna yung gusot with Lovely. Kung ayaw niya talaga, di wag. Kawalan mo. Nako, dahil bata ka pa, Pio. Ang dami mo pang pwedeng gawin, ang dami pang pwedeng makilala. Na, honestly, could be better than Lovely. Okay, real talk lang, Pio. Sumulat tanggapin mo. Ano ba mga comment ninyo? Nako, lovable kasi si Lovely, kaya si Ella nabanggit. Nagkamali lang ako. Pwede magkamali. Oo nga, Lovely na nga. Kayo talaga, get yun na yun. Si Son Relampagos, ayan. Hintayin mo na ma-realize niya, Pio, na sa relasyon, hindi pwedeng isa sa inyo ang mag-control sa desisyon sa relasyon. Nagbibigay ng opinyon. Nasa atin na yan kung susundin natin o hindi. O parang ganon. Criselda Mikael, kawawang Lovely. Hindi naman natin alam kung paano talaga yung side niya. Kay Pio lang lahat ang focus.
Well, Criselda, yeah, you're right. Hindi natin alam yung side ni Lovely. Pero I'm pretty sure sa nakwento sa atin ni Pio, nagkakaroon naman tayo ng idea, ng glimpse kung ano talagang nangyayari. And the thing is, sige, hindi natin alam yung side ni Lovely. Pero simulat sa pool, unfair pa rin talaga eh. Na itong taong to, ipapasok mo sa pamilya nyo, bibigyan mo ng sandamakmak na responsibilidad na hindi mo man lang tinatanong, gusto mo ba to? Okay lang ba to sa'yo? Retso na eh. Jowa mo yung anak ko. Wala akong anak na lalaki. Ikaw tumulong sa akin dito sa Bukirin. Na parang kala mo, sabihin natin, walang pamilya si Pio. Pero huwag niyo siya sanang tratuhin na parang askal, diba? Na parang pusakal, na wala ka naman pamilya, diba? Kami naman yung pamilya mo eh. Eto na, pasok ka na dito. Gawin mo lahat ng gusto namin gawin mo, diba? Nakagets niyo ba? It's really unfair sa umpisa pa lang. Unfair na yung mga ganon. Pero, again, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Mabuti naman yung pamilya, tinanggap naman si Pio, maayos naman pinakisamahan, pero may hidden agenda kasi, that's why. They needed someone na tatao dun sa negosyo nila, that's why. Kaya alam mo yon, we're not sure kung pinapakisamahan ba siya dahil gusto talaga siya, dahil mahal talaga siya ng pamilya, o dahil kailangan lang nila si Pio. Na kailangan lang nila ng someone na mag-handle ng business nila or else it will fall down. Alam mo yon? Ang hirap eh. Ang hirap, anong tawag dito? Mahirap yung tatanggapin mo na lang dahil convenient. Alam mo yon? Anyway, Trina Loresca. Ang gusto ng burger, yung buy one, take one, pero every minute ang sarap. Posible si Trina. Trina, alam mo yung addressicals ko? Girl. Charot. Ay, teka, may comment dito sa YouTube. Ay, teka. Ang liit, hindi ko mabasa. Wait. Sabi ni Zay Azod Mendoza kasi, alam mo, kung ako sa'yo, Pio, dun ka na lang sa tao sinusuportahan ka para i-push yung nasimulan mo na pangarap. Pero, ipaliwanag mo pa din kay Lovely yung mga goal mo sa buhay. Pero kung ayaw mo pa din, ano yan? Yari na siya. Ano ba? No? Hindi, yun nga importante. Gawin mo pa rin yung part mo, Pio. Wag mong abandonahin yung jowa mo ng basta-basta. Maganda yung nakapag-move on ka na na-plansya mo lahat ng gusot sa life mo. Gets mo ba? Anyway, oras natin, 2:04 na, mga kamarkada. Oh my God, I'm not so sanay. Makoy, really? We can na? Itong si Makoy sa si Chan, hindi ko maaraw kung mga pinagsasabi sa GC. Anyway. Meron akong quotable quote ngayong 2022. Be the burger person. Bakit ba? Usang burger ngayon. Bakit ba? Anyway, ay teka lang. Ano sabi ni Marvin? Sana mapadala na nga yung mga kakilala ko yung love story nila. Actually, kahit hindi na sila magpadala. Makoy, pakipiyam nga si... At saka si... Andiyan sa comment section. Okay? Anyway, ay! Magpasalamat pala tayo. Teka, bago ba itong pinadala ni Riven? Bago ba itong pinadala niyang 30 Swedish krone? O kanina pa yan? Yan ba yung... bago? Ay, thank you so much, Riven. Thank you so much, Riven. Nandiyan ka pa. Hindi ka nang iiwan ng bongga-bongga. Thank you. 30, diba? Thank you, Riven. Di ba ka talaga? Kailan ka uwi? Kailan kayo magkikita? Para alam kong gagawa ko ng lakad that time. Charot. Anyway, pasalamatan pala natin bago ko makalimutan. Diyos ko, pasalamatan natin, guys. Yung mga dramatista nating nagsipagganap for today's video. Okay, Makoy, pasok. Ang gumanap na Pio, oh my God, the celebrity himself, Dan Capascio. Ang gumanap na Lovely, kay Cindy Bacena yan. At si Ella Jamie Rubio,
kay Podrakels Ramon Jad Kamatyan, at si Brother Emil Warli Alagaw yan, si Mar, si Kenneth Anserian, at si Odel Makoy Marcos tayo dyan. At ang tumanggap ng letter ni Pio, walang iba kundi si Warli Alagaw. At ang nag-edit ng ating video for today ay si Jaco Lucker. Thank you so much guys sa ating pagsama today. At alam nyo ba, for tomorrow's video, syempre may drama tayo. Pero ano nga ba? Ito muna. Ano nga ba mapapakinggan natin for tomorrow's episode ng Dear MOR? Ito ng appetizer. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Kung magalit ka para ng mga obligasyon kong gawin yung mga yan, tinutulungan ko na nga kayo eh. Hindi ko naman gawain yan. Bills nyo yan at hindi sa akin. Pati nga yung grocery na yan eh. Sa susunod, wag mo nang ipapagawa sa akin kung magagalit ka pag may nakalimutan ako. Hashtag Dear MOR. Takot ako. Diyos ko naman, ginagalit niyo naman si Jamie Rubio. High blood na naman si Jamie Rubio for tomorrow's episode. Nakakaloka. O bukas yan hashtag Dear MOR, takot ako. At bukas, aantayin ko yung mga comment nyo. Ano ba yung mga bagay na kinakatakot nyo? Or kanino kayo natatakot? Charot! Oo, anong oras na? Hindi ako sanay. Nakakaloka na to. 7, paalam na ako. Bukas nga, ayoko na maaga bukas. Oo, Makoy, bukas pasok tayo mga 12:50. Charot. Hindi, bukas mga kabarkada, try naming agahan ulit. Try lang naman. Pero feeling ko, andyan na si Popoy na marami na namang chika. So, tingnan natin. Okay? Pero ngayon pa lang, thank you so much guys for making Sama to me, for keeping me company. Kita ulit bukas. Tignan naman akong dumulas. Kita-kits ulit bukas. Ayan, at nakakasama niya nga pa, Gorgeous B, Bea. At gaya ng palaging sinasabi ni Popoy, you stay safe, stay healthy, and of course, sa pinaka-importante, gaya nung dalawa dyan sa comment section, stay happy, patagalin nyo yan, paabutin nyo ng anniversary yan, panindigan nyo yan, Diyos ko, ang dami nyo sinaktan. Charot! See you tomorrow, guys. Bye-bye. Thank you.